Good morning guys. Ayan, maayong buntag sa inyong lahat. Time check tayo, alas 8:30 ng umaga dito sa Uganda. At ang ganda ng sikat ng araw, bells. Ayan. Ang mga bata ay wala dito sa bahay, tahimik. Sinundo sila ng kanilang tatay kagabi at doon natulog. So okay lang. Pero babalik na sila in about an hour. Ngayon, ang ginagawa ko, mayroon akong kailangan gawin today, which is, ayan, kailangan kong itago at i-stock na ang ating mga old bed sheets at old towels. So, ifo-fold ko lang yan lahat para malinis na yung ating closet. And then, we shall see what else are going to happen today. Bisi-bisihan ang lola nyo. Hindi ako nag-vlog kahapon para meron tayong rest day. Let's go. Start na natin, guys. Sa wakas guys, medyo nalalapit na talaga yung ating pagbisita or muling pagbabalik sa Pilipinas. Konting-konti na lang talaga. In fairness naman dito sa mga bed sheets na to, na nabili ko sa Thailand 3-4 years ago, ang ganda ng quality niya. Hindi talaga siya yung parang lumang-luma na kahit 4 years namin ginamit. Hindi kasi ako masyadong bumibili guys ng gamit dito dahil yung presyo, my gosh, very mahal. Grabe good ka mahal ang presyohan dali lagi sa Africa. It's because wala silang factory. That's one. And then second thing is wala silang port or yung daanan ng barko. Kasi kung meron sana mas mura dahil pwedeng merong option na cargo. Sa ship, yun ship cargo kasi diba yun yung cheapest pero mas matagal. Kaya siya nagiging mahal, wala silang factory at kailangan yung mga shipment, pag gusto mong i-cargo, dun pa nila binababa sa Kenya. So kapag sa Kenya pa siya bumaba, kailangan mo pang gumastos or ng shipping company gumastos from Kenya na i-travel siya papuntang Uganda. Hindi pa na-mention dito yung tax. So, yung mga bagay na yung quality level is pwede mo lang naman makuha sa, let's say, base natin sa Philippine peso ha. Pwede mo lang sana mabili ng 2,000 pesos. Kailangan siyang maibenta ng 2 to 3 times the price. Kaya naku, mahirap. Yan. Gusto ko tong i-store. Hindi ko siya talaga itatapon dahil gamit na gamit pa yung mga yan. Ayan, kita nyo. Yung mga decorative pillows na nabili ko pa to sa SNR Davao. Then mga pillows, ayan. Hindi ko ipapagamit yan sa guest pero isusstore ko siya. Ito pa yung aking notebook from Terosely and Gem ng UK. Ito. Oh, ayan. Ang aking napaka-laking white comforter. Ito siya, wala siya hindi siya yung separated. Ito, isa lang talaga siyang comforter. Yes. Store ko rin yan. Maayos ang pagkakalaban yan. At ito mga towel na to guys, favorite ko to kasi malambot siya at lagi siyang maputi. Sa SNR ko din to nabili nung umuwi kami ng Pasko. Bumili ako ng 5 or 6 na towel. Kasi gusto ko, basta mga towel, gusto ko maputi. Yan. Store natin ng bango pa. Maayos. Yan. Sasama ko sana to pero pwede ko naman itong mabili ulit sa Shopee. Gustong gusto ko to eh. Ang aking sunglasses case. Ayan. Yung mga bago pa lang guys, ang isa sa mga luho ko is yung sunglasses pero hindi yung mga mamahalin, yung mga mumurahin lang na parang mahal siya tingnan pero mura lang pala talaga. Ang cute no? Oh, brown pa siya, parang leather. Towel na lang, hanger na lang talaga yung titira natin dito. Dadalhin ko din pala tong aking, hindi pala to smart LED guys. Ito ay Alexa Amazon. So dadalhin ko to, ilalagay ko sa bagong bahay sa Jensen.
Para pag gusto sumayaw ng mga bata, meron silang pang Alexa. Yes, someone is knocking. With small hands. Yes. Mom. Hi. Mommy, look what I got for school. Oh, so many. For the airplane or for school? For school. Alright. Sorry. Are you okay? Hurt? Welcome back. Did you have milk? We did. What happened? We played PS4. Why are you sad? Mom, we played Huh? PS4 once to that Daddy's place. Why? No, Mommy, we played PS4. Okay, that's okay. Morning. Shower first? Oh. Why, ay. It's Okay. Simon. Bluey. No, Louie. Okay. Ah! Let mommy wipe na go. I'm wiping. Wiper, no wiping. Mom. Oh, man. Alright. Hello, guys. Welcome once again sa ating Chika Minute, sa ating mga kwento-kwento ng aking buhay as Princess Yiga. Ayan ang inyong tindera sa Africa. Tindera pa rin pala ako sa Africa, guys, kasi alam nyo naman na labas-pasok pa rin tayo dito sa Africa dahil ang ating pamilya ay half African at syempre meron tayong mga valid visas and all. So, anytime pwede lang tayong pumunta. So, ngayon, lalabas ako kasi I'm going to meet very few Filipinos na mga trusted ate ko dito sa Uganda para makapagpaalam. Ayun. And, yeah, konting chikahan. And, catch up moment. Then, babalik tayo ng bahay. Yun lang yung aking schedule today. So, tara, samahan niyo ako. Alright. So, dahil nandito na ako sa restaurant and wala pa naman yung aking mga inaantay, gusto ko munang mag-share sa inyo ng nangyari kahapon kasi ayoko naman na mag-worry ang all. At again, heads up, wala po itong negativity, wala po itong away, wala po itong inggitan, wala po ditong siraan. Ayan, heads up na tayo para hindi nyo naman sabihin na it's going to be a toxic content. It's just something that I would like to clarify on my side since my name was mentioned sa isang vlog ng isang vlogger. Again, it's not my thing na magsalita ng kahit na anong negative, lalong-lalo na kapag may sarili akong buhay at busy ako, no? Basta wala lang pakialamanan. At saka, okay lang naman kung meron kang comment, pero yung meron kang proof. For me, I'm okay with that. Other than that, minsan nadadaan din naman sa maayos na usapan, pero like I said, hindi ito isang away. So once again, last week or this week, ang daming nag-message sa akin na mga concerned na mga kaibigan natin at mga viewers natin na mention nga yung aking pangalan. Normally guys, hindi ako basta-basta nakikinig sa mga messages at mga comments at mga sinasabi ng iba unless ako mismo yung nakakaalam at ako mismo yung talagang nakaka-prove na talagang tungkol sa akin. Ayan. So may nag-message sa akin last time, hindi ko lang binigyan ng pansin kasi yung pangalan na nag-message at saka yung mga sinasabi ay out of this world for me. Wala akong alam, hindi ko kilala yung mga taong involved. So for me, baka misent lang siya or baka, alam mo yun, baka gusto lang sabihin kesyo ganito, ganyan. Marami kasing ganyan sa mundo ng social media at hindi na ako bago dyan. So etong message na to ay nagsasabi na nabanggit nga raw yung pangalan ko, Princess Yiga, about sa isang issue na nagme-message sa may asawa or lalaki na merong asawa. Unang-una, nung na-receive ko yung unang message or unang comment about dyan, hindi ko talaga binigyan ng pansin kasi
Why would I give that attention kung wala naman talaga akong pakialam dyan at wala naman akong kaalam-alam dyan? Kasi minsan meron talaga iba na papagalitin ka lang. So, hinayaan ko lang. Ngayon, meron na naman ako na-receive na message. That was yesterday. Hindi ko i-mention yung pangalan, okay? Kasi ayoko nga, hindi nga ito isang gulo, kundi isang clarification lang. Hindi po ito away, hindi po ako galit. Ayan, clarification lang to in behalf of me, at saka in behalf ng another vlogger, which is nag-usap naman kami ng maayos. So, sinabi sa akin, madam, na-mention yung name mo, ganito, ganyan. So, pinanood ko yung video. Kung na-mention ba talaga yung pangalan ko, which is totoo naman. Pero, ang problema ay pumasok nung na-misunderstand ng mga viewers yung sinasabi ng vlogger kung saan na-mention niya yung name ko. So, pinanood ko ng maayos at madali nga naman siyang ma-misunderstood or ma-misunderstand dahil parang mabilis yung kanyang way of pagsasalita. From my name, biglang nag-jump agad sa comment niya na naman doon sa babaeng nag-message sa kanyang husband. Ang nangyari doon, yung mga viewers na hindi masyado nila na-digest, hindi nila masyado na-digest yung message ng vlogger, bigla sila nagkaroon ng, anong tawag mo dito? Bigla silang nagkaroon ng connection na ako yung minimin ng vlogger na to na nag-message sa asawa niya, which is totally not what she's trying to say. Again, hindi po yun yung sinasabi niya kasi inulit ko at pinanood ko at alam ko madali siyang ma-misunderstood, pero like I said, hindi po yun yung minimin niya. Alright? I will play the vlog on this episode. I feel like meron akong karapatan na i-play yung portion na to because my name was mentioned. I want to play this to clarify para lahat ng mga nagbe-message sa akin at lahat ng mga naka-misunderstood sa part ko, sa mga viewers natin at mga kaibigan natin, at least maklaruhan sa kanila. Ayan. So, i-play natin. Dating talaga sa message, mga maninay, na walang pahiwatig, walang problema sa akin. Walang problema. Na ano yung si Princess Yaga ba yun? Na yung tindera sa Africa? Alam mo, yan yung kinatatakutan ko sa lahat. Yan yung kinatatakutan ko sa lahat. Kasi kailan pa ako mag-protection, mga maninay, yung andyan na yung mangyayari na yung hindi dapat mangyayari. Of course, karapatan ko yan na kailangan kong protektahan. Diba? Itong babae na to, yes, Pilipina to, mga maninay. Pilipina. Piling ko nasa Pilipinas ito. Nasa Pilipinas siya, or siguro na... So, nakita nyo na guys, nasa video na yan, sinasabi niya lang naman na ay ayaw niyang mangyari sa kanya yung nangyari sa akin or sa marriage ko. Yun yung ibig niyang sabihin. Kasi pinapanood niya yung aking mga vlogs, which I am very honored na, like I said, I want to be an inspiration. Alam ko it's not normal for for couples or sa mga failed marriages na magkwento, pero like I said, this is a thing that's been happening since the beginning of the world. So ngayon 2023 na, alam naman natin na merong ganyan. For me, I hate pretending. Ayokong mag-pretend na masaya, ayokong mag-pretend na lagi akong sinasabihan na ang ganda ng marriage mo, ang supportive ng husband mo, ang galing ng asawa mo, ganyan. Ayoko kung hindi naman talaga yun yung totoo. So on her side, pinapanood niya yung mga videos ko and parang na-relate niya yung nangyayari ngayon sa marriage niya sa nangyari sa akin. Kaya niya na-mention yung aking name. Ayun. Ayaw niya daw na mangyari sa marriage niya yung nangyari din sa akin. Which is naman, I totally understand. So, yun yung ibig niyang sabihin. Kaso, sa point ng pag-mention niya ng pangalan ko, dumiretso agad siya dun sa kanyang comment about sa mga babaeng nagme-message na already married, sa mga already married na tao, either man yan or woman. So dun nagsimula yung misunderstanding kasi nagbabasa ako ng mga comment, merong mga nag-comment na ay ganyan pala si Princess Yiga, hindi ko alam. May ganun, sabi ko, wait lang. Saan? Anong nangyayari? Bakit andyan yung name ko? And then may nagsabi pa na, oo nga, bakit hindi siya makontento sa buhay niya na okay naman yung buhay ni Princess Yiga? May ganun. Kasi may comment siya na, may comment siya sa iba na
makontento kayo sa sarili ninyong buhay at huwag niyong pakialaman yung buhay ng iba, lalo na kung may mga asawa, lalong-lalo na kung may mga anak na. Yun yung kanyang mensahe. Pero yung mga nakamisinterpret, biglang comment. Next time kasi guys, kailangan natin kalmahan yung puso natin, no? Ako nga, sa kadami-dami na nangyari sa marriage ko, guys, kahit nung point na nakita ko na lahat ng proof, as in nampal na sa akin lahat ng mga pweba, nakuha ko pa talagang kumalma. Kasi minsan nakakahiya ba na mag-react tayo tapos mali pala, diba? Nakakahiya na mag-yaw-yaw ako ng ganito, ganyan, si ganito, ganyan, yung babae, ganito ang ginawa. Pero wala akong pweba. Kaya ang mahalaga talaga, kailangan muna nating i-digest. Kailangan muna nating intindihin bago tayo magsalita kasi mahirap na, 'di ba? Ngayon, na-receive ko, nag-message sa akin si Miss yung vlogger. Nag-message siya sa akin na, "Ma'am, sorry po, hindi po yun yung mga minimin ko." Pero hindi niya kailangan mag-explain to me kasi ako naintindihan ko. Pero I wanted to clarify in behalf of those who are concerned dahil nga narinig nila yung name ko. I am grateful that you are directing to me na narinig ninyo yung pangalan ko. I am also very grateful to this vlogger kasi she's very responsible na talagang nag-message siya. Kasi normally, kung na-misunderstand siya, hindi ko naman dapat gagawin na i-explain. Kaso, sa buhay namin as content creator and as vlogger, lalong-lalo na for me, my own personal story and my family story, it is very common na ma-misinterpret. So, I understand her part. And I really appreciate na nag-message siya sa akin direct, and I also responded na I am not angry or mad kasi ako naintindihan ko. Naintindihan ko yung message niya, naintindihan ko yung vlog niya, at naintindihan ko na misunderstanding lang yun. Ayun. I know how she feels na ma-misunderstand kasi ganun din yung minsan sa part ko eh. Kaya for me, wala akong bitterness, wala po akong galit, wala po tayong away, wala tayong siraan. She wants to share her own life story as a wife, and that goes with me. Again, my goal in this vlogging is not only to share the things that I do with my kids, the travels, the ups and downs, the challenges, kundi pati na rin yung mga learning ko sa buhay. Kasi why not? Why not? Hindi natin alam na yung mga experiences natin, marami tayong mga nai-inspire. Hindi natin alam na dahil pinili natin to be open about it and to accept that it really happened without shying away from the truth and the fact, hindi natin nare-realize na ang dami-dami nating na-i-inspire. Maybe some people will not take it positively. Some people thinks that it's, it doesn't have to be talked about kasi nga mga ganyan na talagang hindi siya normal na pinag-uusapan. It's for them. Kasi yun yung mga preference nila. But we are not all the same. I have my choice and the people around me have their own choices. Ayun lang guys. So once again, wala po tayong problema. I am happy with this vlogger. She's I like the way she shares her learning in marriage. I like the way she says what she thinks about married couples at saka sa mga tao na talaga nga namang nanghihimasok sa mga buhay mag-asawa. Yun din ang hindi ko talaga maintindihan. Guys, like, anong level ng alphabet ang hindi mo na-gets? Kung alam mo ang alphabet at phonics, ibig sabihin, alam mo din na pag may asawa na at pag may anak na, hindi mo na dapat patulan yan. Yahoo! Hindi ka na dapat nag-message dyan. Kahit yung thought lang na mag-message ka, hindi, day. Huwag mo nang kunin ang number. Number 1 na yan. Huwag ka ding lumingon. Huwag mo nang tingnan para wala nang problema. Oh. Yun ang mga hindi ko maintindihan. Kasi for me, siguro sa akin lang as babae, okay lang eh. Pag ikaw lang yung masasaktan, yun yung okay lang. Yun yung pinaka... Wala, it's fine. Masasaktan ka talaga, masasaktan ka, but you will learn. Pero, pag may mga batang involved, ako, for me, in my heart, I really don't... Okay, I believe in forgiving, but I don't believe in forgetting. Yan yung sasabihin ko sa inyo. The time and what I do with time will heal everything that I have in my heart and in my head, but I will never forget. Hindi ko makakalimutan ang mga pangalan ng mga taong involved, ang mga ginawa nila para masaktan yung mga anak ko. I will never forget. So, whoever was involved in the failure or in this sadness na mararamdaman ng mga anak ko dahil sa nangyari,
I'm watching you. Hindi. I mean, I will never forget you. Never. And I believe that I strongly believe that karma will come your way. I am a very strong believer of karma. That's for one. So, you do good, you get good. You do bad, we shall see. Ayun. So maraming salamat once again you guys sa lahat sa inyo na nagmamahal sa akin at sa mga anak ko. Alam nyo, there's only one thing. Sometimes yung mga namimit ko at nagsasabing sorry, wala akong nabigay na ganito. The love that you have for my kids are completely enough. Yung pagmamahal ninyo at talagang mga messages ninyo, for me, I am very happy with that. So, wala pa rin sila guys at medyo na late sila ng konti. Hindi ko alam, siguro na traffic. At medyo umuuga-uga na yung aking sikmura dito. So baka makapag-order na tayo dito ng gulay. Alright, so samahan nyo ako today. Eternity later. Kayo nang mauna. Ano ba yan? Alright guys, nandito na ang aking mga ate of Uganda! Ano to? Kagatin niyo muna. Alright. So ngayon, bakit? Kagatin niyo muna. Hindi, konti lang para makita. Lang. So ngayon guys, hindi nila alam na mag-gender reveal ako dito together with them. So whatever the gender is, we should be happy na healthy at kompleto at okay ang nanay. Ang importante, mabilis lang tayong umire, mga guys. Iiri mo. Kaya nga, alam niyo yun yung pinaka nakakakaano na part. Ako naman ang excited. Ano to, kakainin ko sa gitna? Yes. Huwag ka nga ano dyan. Ano to, chocolate din to? Hindi, ano yan, papel. Huwag niyong kainin yung papel. So magka-count lang ako. Wait lang. Jesus, I pwede this is a girl. 1, 2. Kahit ano naman, okay lang. Okay, 1, 2, 3. It's a girl. Sabay ka na, kagat ka na. Tawa sila ng tawa sa Tawang-tawa sila sa pagkain namin ng parang labador. Ayan ang order ni Ate Helen, oh. Isang palanggana. Uy, hanggang Pasko yan, huwag kang ganyan. Uy, masarap yan. And then ito kay Ate Lalene, chicken. Fish and mine. Uy, yan lang yung kamay ko, guys, pero yung plato, grabe, oh. Thank you. Thank you so much. Ay! Mom, what's this? It's also grapes. Dito. Stage. Chico, we have to cut it first, anak, so you don't choke. It's from Tita Helen and Tita Lalene. Mommy, Hmm. I'm going to grab these for school too. For school? No, this is for one. Na rin ako ng bahay. Sobrang enjoy ng aming pagkikita ng aking mga ates dito sa Uganda. Ito yung mga tao na talagang trusted ko dito. Konti lang guys kasi hindi talaga ako mahilig. Before, I love bigger circle ng friends. Nagpupulot ako ng kalat ng mga bata. Anyway, before gusto ko yung mga big circle pero ngayon masaya ako kapag konti lang yung friends. So, sobrang saya. Natuwa ako at ang dami naming napag-usapan, chika-chika, updates. Nalulungkot sila na tayo ay iiwan ng bansang Uganda at yung mga bata ay medyo malalayo sa mga changes nga ng ating kwento-kwento ng ating buhay. Pero what I really love about talking with mature, experienced people and to a fellow mother and wife is they don't have any judgment. Why they cannot judge is because they had their fair share of marriage issues. They had their fair share of family challenges. They had their fair share of being a mother to one or more children. So, alam nila na sa point ng buhay nating mga nanay or asawa, we really make some decisions that a lot of people will not be happy about. Ayun. So, masaya ako kapag lagi ko silang kasama kasi it's not a waste of time for me dahil I learn a lot from them. I learn a lot from them and it makes me feel na these things that's happening in my life, it's okay. One day you'll look back and masasabi mo na lang na I learned a lot from it. Maybe ngayon hindi pa natin nakikita yan because we are still emotional. But one day, it will show its advantages and the real reason why things happen. Ayun.
Other than that, nag-update ako sa kanila about sa mga bata, kung kamusta yung mga bata, si Chico, si Kulot, si Kahil, na nasa Thailand ngayon. And sinabihan ko sila ng sobrang good news at hindi ko kayo nasabihan at na-update pala guys. But I am very happy and I'm one proud mother of Kahil, my Kuya Kahil, my eldest son. His dad is extremely happy and proud of how he is behaving. So at least that's a good feedback for me as a mother. I am happy that he is excelling once again in the world of soccer sa school nila at sa private academy na nagte-training siya over the weekend. Sunod-sunod yung kanyang mga accomplishments sa tournament, friendly man yan or sa school or just an inside tournament sa kanilang training. He is showing not only an interest, but he is showing a great positive obsession with soccer. Every time he does training, he does it with all his heart. I will include videos of himself training for soccer here together with his dad, kung saan talaga binabantayan siya ng tatay niya at talagang ginaguide siya sa training. So for me, my heart is happy. My heart is calm and relieved knowing na I did not become greedy pagdating sa tatay ni Kahil. Actually, like I told you in those previous videos, hindi lang ito yung first time na nag-request sa akin yung tatay ni Kahil na gusto niya makasama si Kuya Kahil. But during those years, I was not emotionally ready as a mother. I always tell him na hindi pa ako ready na mahiwalay kay Kahil. I know it will happen one day. And by that time, I will accept it fully. And I know by that time, I am ready. So umabot nga yung time na kinausap ko si Kahil and he was actually looking forward and he wanted to be with his dad as well, to spend time with him. So by that time, I was already ready for like 2 years. Kasi inaas sa akin si Kahil mga 3 years back since dumating kami ng Uganda. Magpo 4 years na kami dito. So ibig sabihin, the first niya pa lang na beses na tinanong ako na gusto niyang makasama si Kahil, kung pwede sa kanya naman si Kahil, I was already preparing myself. Kaya masyado akong masaya sa lahat ng mga nangyayari. Kahil also excelled in soccer kasi ako as a mom, I am very supportive with skills and talent. I know that academically or academics are also very important, pero there's something with skill and talent na kapag gusto ng bata at talagang sinuportahan mo, it brings happiness to them. It's not selfish for me na I want you to have good grades, I want you to be well known in the classroom. No. What does the child want? My child, my son wants to play soccer. My child wants to train harder and to get better kung saan siya magaling at saan siya masaya. And that is what's happening right now. So I spoke to Kahil yesterday via video and using his dad's phone. And we were communicating very well. He was telling me that Kahil is really well behaved and that he is very active and he's doing his training happily. Ayan. He also, the latest training they had, Kahil had scored 6 goals and was named MVP for their team. Ayun. So sobrang masaya ako at sobrang proud kami dalawa ng tatay niya. At I know Kahil feels good about himself. So yun naman talaga yung importante doon. Kahil feels proud of his accomplishments. Kahil feels good that he is doing what he loves. So, once again, you guys, I couldn't be more proud. Ulit-ulitin ko yung word na yon. I cannot wait to see him this Christmas. Katulad nga ng napag-usapan namin ng tatay niya. And Kahil's ticket is already booked. Pabalik ng Pilipinas to be with us. And after Christmas, he's also going to be with us for the whole summer, inshallah. Of course, with God's grace and God's blessing, everything will be possible. Ayun, ano pa ba? Overall, I'm happy. Chico and Kulot, they are very healthy and they can't wait na makauwi ng Pilipinas. Pero, of course, there is the sadness na mahihiwalay sila sa tatay nila at mga kuya nila. Pero, I know it will happen again. I know it will happen again. I just need to pull myself back up again, mentally, emotionally, and physically. I just want to recover. And I know in the Philippines, with the people I love and the people that supports me and my kids, I will be able to bounce back very fast. Ayun. So,
yun lang yung nangyari ngayong araw, guys, no? Actually, ako'y naglilinis-linis pa din hanggang ngayon. Walang katapusang paglilinis at walang katapusang pag-iimpake. At mini-make sure ko na lahat ng documents at lahat ng mga important item na dadalhin ko ay naipasok ko sa bag. Other than that, I also finalized a short video clips for this property para ma-put together ko yung videos for marketing purposes. Plano ko nga pala today na lumabas sana kasi meron akong gustong ilagay dun sa likod ng sofa. As you can see, the wall is very bare. Wala pa akong naiisipan. But anyway, it's okay. So guys, ayun lang ang nangyari sa araw na to. Sana natuwa kayo. Meron akong pa gender reveal na tawag nito. Gender reveal na trailer. Ayun, trailer lang muna. Kasi nag-request yung family ko na sabay-sabay na lang kaming mag-gender reveal. And of course, sabay ko na rin kayo. Like I said, reminding everyone that the purpose of this one is to share with you guys the good news. And other than that, we are grateful that whatever it is, the baby is healthy and complete. Ayun. And of course, I'm healthy and I'm okay. And all I'm praying for is a very fast and smooth and peaceful delivery. But once again, please watch out and please wait for the biggest gender reveal after having 3 boys. What is next? Ayun guys, samahan nyo pa rin kami. Huwag nyo kaming iwan. And please let me know what else do you want to know about us at kung anong gusto nyo makita about sa mga kwento-kwento namin as pamilyang Black, Asian, or Blasian, or African Filipino. Ayun, family, natitira sa Pilipinas. Let us know what you want to see and we shall see if posible natin gawin yun. Ayan, I'll see you guys on the next episode. Much love from the Higas Cup. Boom!